Isipin mo, sumasakay ka sa isang modernong tren sa Mindanao, mabilis, malamig at malinis. Habang umaandar, ramdam mo ang kaayusan at ginhawa, parang ibang mundo kumpara sa nakasanayang biyahe. Wala kang iniintinding usok, siksikan o matagal na hintayan. Sa labas ng bintana, tanaw mo ang luntiang tanawin, hindi traffic. Ang mga bundok, palayan at ilog ay parang gumuguhit ng bagong pag-asa sa bawat kilometro. Mula Davao, aakyat sa Bukidnon, babagtas sa Cagayan de Oro, parang pelikula. Pero para sa Mindanao, ito ay matagal ng pangarap. Isang pangarap na unti-unting nagkakaroon ng katuparan, na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa lahat. Ang Mindanao Railway Project ay higit pa sa infrastruktura, mahigit 1,500 kilometro ikot sa buong isla, mag-ugnay sa Davao, Gensan, Zamboanga, Surigao. Isang tulay na magdadala ng mas mabilis na koneksyon, negosyo, at pag-unlad sa bawat sulok ng Mindanao. Ang dating araw ng biyahe, magiging ilang oras na lang. Hindi na kailangang maghintay ng matagal. Mas marami kang oras para sa pamilya, trabaho at sarili. Mas mabilis ang pagbiyahe ng tao at produkto, game changer para sa rehiyon. Lalong lalakas ang kalakalan at mas maraming kabuhayan ang magbubukas para sa mga Mindanaon. Phase 1, Tagum Davao Digos, mahigit 100 kilometro, libo-libong pasahero araw-araw. Simula pa lang ito ng mas malawak na pagbabago. Para sa Mindanao, ang tren ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Isang pangakong magdadala ng mas maliwanag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ang tunog ng tren, tunog ng pag-unlad at pagkakaisa. Tunog ng mga pangarap na unti-unting nagiging realidad para sa buong Mindanao. Akala ng marami, modernong ideya ang tren sa Mindanao, na parang bunga lang ng kasalukuyang panahon at teknolohiya. Pero ang totoo, matagal na itong minimiti ng mga tao sa rehiyon, isang pangarap na sumibol pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Mahigit isang siglo na ang lumipas, ngunit ang pangarap na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng bawat henerasyon ng Mindanao. Panahon pa ng Espanyol, may plano ng tren sa Iligan Lake Lanao, na sana'y mag-ugnay sa mga bayan at magpapabilis ng kalakalan at paglalakbay. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa mga rebellion at lalo pang naantala ng dumating ang mga Amerikano at nagbago ang prioridad ng pamahalaan. Sa panahon ni Quezon, muling binuhay ang ideya ng railway network na layong paunlarin ang agrikultura at ekonomiya ng Mindanao at bigyan ng bagong pag-asa ang mga mamamayan. Ngunit sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Lahat ng plano, naudlot at ang mga pangarap ay muling naantala ng digmaan at paggawasak. Pagkatapos ng giyera, naisantabi muli ang Mindanao Railway, prioridad ang Maynila at mga winasak na lugar, kaya't muling napag-iwanan ang Mindanao sa mga plano ng bansa. Bawat administrasyon, may pangako, may plano, ngunit sa dulo, laging napapako at nauwi sa mga pangakong napako. Ang Mindanao Railway ay naging paulit-ulit na kuwento ng pag-asa at pagkabigo, isang simbolo ng mga pangarap na hindi pa rin natutupad. Sa bawat dekada, nananatiling pangarap ang Riles, at patuloy na umaasa ang mga tao na balang araw, ito'y magiging realidad. Hanggang ngayon, ang kasaysayan nito ay kwento ng mga planong naudlot, mga plano at pangarap na patuloy na hinihintay ng Mindanao na magkatotoo. Apat na kontrabida ang laging humaharang sa Mindanao Railway: pondo, politika, lupa at seguridad. Bilyon-bilyong dolyar ang kailangan, laging tanong, saan kukunin? Kada palit ng administrasyon, nag-iiba ang prioridad, proyekto na iwan. Right of way, libo-libong pamilya at komunidad ang kailangang kausapin, kaya matagal ang proseso. May issue sa titulo, presyo, at karapatan ng mga katutubo. May mga lugar na may banta pa rin ng armadong grupo, dagdag panganib sa proyekto. Ang bawat metro ng lupa na di makuha, dagdag na delay. Kaya't hanggang ngayon, ang tren ay nananatiling pangarap. Noong 2018, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nabigyan ng konkretong plano at pondo ang matagal ng pinapangarap na Mindanao Railway. Sa unang pagkakataon, naging prioridad ito ng pamahalaan na nagbigay ng pag-asa sa mga taga-Mindanao na matagal nang naghihintay ng modernong transportasyon. Ang Phase 1, Tagum Davao Digos, ay inaprubahan ng NEDA at may pondo mula sa Official Development Assistance. Pinagplanuhan ng mabuti ang ruta at sinimulan na ang mga preparasyon para sa konstruksyon na nagbigay ng bagong pag-asa sa rehiyon, ngunit nagkaproblema sa loan mula China na antala ang pondo at usapan, kaya't huminto ang proyekto. Maraming beses na nagkaroon ng negosasyon, ngunit hindi nagbunga ng konkretong resulta.
Sa pag-upo ni Pangulong Marcos Jr., umatras ang Pilipinas sa China at naghanap ng ibang mapagkukunan ng pondo, kabilang na ang Japan, South Korea at public-private partnership. Patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na matuloy ang proyekto. Habang inaayos ang pondo, patuloy ang right-of-way acquisition. Nakikipag-usap ang mga opisyal sa mga may-ari ng lupa at unti-unting nilulutas ang mga hadlang para sa konstruksyon. Ang proyektong ito ay testamento sa katatagan at pagkakaisa ng Mindanao, hindi sumusuko sa hamon, at patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng rehiyon. Sa kabila ng mga delay at pagsubok, nananatili ang determinasyon ng mga taga Mindanao at ng pamahalaan na maisakatuparan ang proyekto. Ang tanong, kailan nga ba ito maisasakatuparan? Patuloy ang pag-abang at pag-asa ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pangarap ng Mindanao Railway ay buhay pa rin, at patuloy na pinanghawakan ng bawat Mindanaon. Ang Mindanao Railway ay modernong passenger at cargo system, hindi ordinaryong tren. Diesel-electric multiple units para sa pasahero, mabilis at komportable, may aircon at malilinis na banyo. 120 km/h ang bilis, laking tipid sa oras. Para sa kargamento, hiwalay na tren para sa container vans at produkto, 80 km/h ang bilis. Standard gauge ang release, compatible sa world-class systems. Ang mga istasyon, magiging community hubs na may serbisyo at tindahan. Kaligtasan bakod sa buong linya, modernong signaling, overpass at underpass. Ang tren ay magiging economic backbone ng Mindanao, isang world-class system na maipagmamalaki ng bawat Pilipino. Mahigit isang siglo na ang lumipas, pero buhay pa ang pag-asa para sa Mindanao Railway. Hindi na ito luho, pangangailangan na para sa pag-unlad ng rehiyon. Patuloy ang pagsisikap ng gobyerno, kahit nagbago ang funding strategy. Kailangan ng political will at suporta ng taumbayan para matuloy. Ang proyekto ay simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ng Mindanao at buong bansa. Ang tunog ng tren, kapag narinig na, ay musika ng bagong simula. Ang pangarap ay naantala, pero hindi namatay. Habang may naniniwala, may riles ng pag-asa.